Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking channel. Sa previous video natin guys, pinag-aralan natin yung primitive and non-primitive data types. Pinag-aralan na rin natin yung boilerplate ng Java. Okay, kung para saan tong mga public class, public static void, o yan. So ngayon, yung pag-aaralan naman natin guys is yung tinatawag natin na variables. So bakit ba mahalaga na pag-aralan natin yung variables? Kasi guys, yung variables, halos magkadikit na dikit yun guys dun sa tinatawag na data type and related. So kailangan natin siyang pag-aralang sunod. So ngayon guys, para mawala na yung itsura ko or yung mukha ko dyan sa screen, open na natin yung mga code editor na gagamitin natin at para ma-demo ko sa inyo ng malinaw. So as you can see, ito na yung code natin sa Java or yung boilerplate natin sa Java. Okay? And maglalagay ako ng comment sa taas. Lalagay ko dito yung topic natin guys. Ang topic natin for today is variables. Yan. So ano ba ang ibig sabihin pag sinasabi natin na variables? Pag sinasabi natin na variables guys, ito ay temporary memory. So pag sinabi natin na memory, so para siyang container. So lagay din natin dito container. You can think of it as a container. Okay? Bakit siya naging temporary memory at paano siya naging container? So ganito kasi yan guys. Yung variable, ang ginagawa niya is it stores data. Okay? Nag-i-store siya ng data or pwede mo siyang lagyan ng isang data. Anong data yun guys? Yun na nga yung mga data types na pinag-aralan natin. Sa programming or sa coding kasi guys, hindi pwede na yung mga data natin is pakalat-kalat sa code. Okay? So kailangan meron silang mga lalagyanan or container. Yung tinatawag natin na variable. Okay? Mga temporary memory. Ngayon guys, maglalagay ako ng isa pang comment dito. Meron kayong dapat malaman sa variable. So, ano yon? Unang-una, yung variable guys, yan, variables, meron yan tinatawag na, palagay na lang natin dito, variable type. Yan, may variable type. Yan. So, kung yung data types natin, merong integer, merong string, merong boolean, na pag-aralan na natin ito sa previous video. So, ganun din yung variable guys, meron din siyang variable type. Ngayon, ganito yung catch niyan. Kung ano yung data type na nilalagay natin sa loob, yun yung magiging variable type. For example, yung data types natin is integer, 'di ba? So dahil integer yung data type na ilalagay natin or data natin, magiging integer yung variable type. So ganun lang naman, napakasimple lang naman. Pag ang value or ang data is string, then automatically yung variable is magiging string variable. So common sense lang yun guys. Hindi ko na yan masyadong papaliwanag. So sige, isa-isahin muna natin yung mga dapat nating malaman kay variables. So una, si variable sa isang temporary memory, siya ay isang container. Bakit? Nag-i-store siya or pwede natin siyang lagyan ng data. Kalawa, merong iba't ibang variable type. Simple lang yung catch. Kung ano yung data na ilalagay natin, kung number yun, edi integer. Kung words, edi string. Kung true or false, boolean, di ba? Kung ano yung data types, yun yung magiging variable type. Ganun na siya kasimple. So, ang isa sa katangian pa ng variable, guys, is user-defined. Okay? So, alam nyo na tong user-defined na salita. Ginamit ko na to dati. Sinabi natin user-defined, ikaw yung magpapangalan sa kanya. Bahala ka kung anong gusto mong itawag sa kanya. Okay? So, lagay natin sa Tagalog. Ikaw ang magpapangalan. Ayan. Ikaw magpapangalan. For example, dito magde-declare ako ng variable. Tandaan natin, meron tayong variable type. Okay? So, ang variable ay temporary memory. For example, meron na akong ilalagay na variable to. Yung name. Ayan. Or sabihin na lang natin, palayaw. Ayan, palayaw. Okay? So, ako lang yung gumawa ng word. Diba? Ako yung nagpangalan sa kanya. So, ang tawag dun guys is user-defined. Ikaw magpapangalan. Bahala ka kung anong gusto mong ipangalan sa kanya. Ngayon, i-apply na natin yung variable type. Okay? Dahil yung palayaw, syempre, common sense, ano ba ang laman ng palayaw? Numbers. Meron ba sa inyo na ang palayaw ay number? Diba wala naman? So, pag palayaw, ang laman nun is words. Diba? Or letters. So, automatic, ito ay isang string variable. So, magdalagay ako dito guys ng string. Ayan. Okay? So, ito yung code kapag ka-string. Talagay mo lang naman din yung words na string. So, bakit siya naging string? Kasi guys, yung magiging value or data na i-contain or i-store nitong palayaw na variable is strings. Ano ba yung strings? Again, pinag-aralan na natin yung nakaraan. Pag sinabi nating string, ito ay string of characters or it may be a word or a sentence. Paano ba tayo maglalagay ng value dun sa variable natin? So, meron tayong variable, yung palayaw. Tapos, ang nilagay ko is string. Bakit string yung data type or yung variable type? Kasi ang gusto kong ilagay dyan is yung pangalan ko or palayaw ko. So, paglalagyan ko na yan ng value, maglalagay lang ako ng equals. Si variable na string type equals, ang magiging value niya ay lalagay ako ng quote and quote Doji. So, bakit ako mayroong quote and quote? Ito, gusto ko tandaanin nyo to. Okay guys, kapag ka ang isang data ay string, okay, usually, nilalagyan natin yan or nilalagay natin yan sa loob ng quote and quote. Okay guys, tandaan ninyo yan. So, hindi pwede na ganito yung igagawin natin.
natin. O hindi pwede na ganyan. Hindi niya yan maintindihan. So kailangan natin ilagay yung ating data kung string yan sa loob ng double quote. Double quote pala, sorry. Okay? So nag-initialize ako. So ano yung ginawa ko? Nag-initialize ako. Pag sinabi natin na initialize, so dagdag ko na lang din tong term na to. Pag sinabi natin na initialize, ibig sabihin yan, you're declaring a variable and giving it a value. Okay? So ano yung value? Yun yung data. So dito, ang variable natin yung palayaw. Ang value, yung doji. Nakuha ninyo. So anong ginawa natin? Nag-initialize tayo. Nag-declare tayo ng variable o gumawa tayo kumbaga ng variable. Tinawag ko siyang pangalan. Bakit? Kasi ang variable user-defined. Tapos nilagyan ko ng value. Yan, giving it a value. Okay, ang nilagay ko doji. Bakit may dalawang double quote? Kasi guys, sa program o sa coding, yan ang rules. Kapag ang data ay isang string, ine-encapsulate natin yan sa loob ng double quote. Okay, tandaan ninyo yan. So bakit natin kailangan maintindihan yung initialize? Kasi guys, meron tayong tinatawag na declare. Yan, lagi ko na lang dito, declare. Pag sinabi nating declare, ito naman, you are just declaring a variable. So tatype ko na lang ulit. You are just declaring a variable. Okay, ayan, di ba? You are just declaring a variable. Kumbaga, nagde-declare ka lang, di mo siya nilalagyan ng value. Paano yon? So, mag-declare pa tayo ng isa pa. Pero, bago tayo mag-declare, again, huwag nyo kakalimutan, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag katapos na tayong magsulat ng isang coding statement or isang line, ine-end natin yan sa semicolon. Diba? Yan yung pinaka-period natin. Ayan. So, ito, ang ginawa natin dito, nag-initialize tayo. Pinaliwanag ko na. So, ngayon, mag-declare nga tayo. O, magagawa ako ng variable, ako magpapangalan. O, papangalan ko is edad. Ayan. Ayan yung pangalan na gusto ko, edad. So, alam nyo na kung anong magiging value niyan. Diba? Edad. So, magiging value niyan is integer. So, dahil ito ay variable, tapos edad siya or age, natural, ang magiging data niyan is number. So, i-declare mo ngayon kung anong klaseng variable ka. Siya ay isang integer variable. Ang pangalan ay edad. Okay, ngayon, hindi natin siya lalagyan ng equals na ganon. Bakit? Kasi you are just declaring a variable. E-end natin agad na ganon. Okay, so pwede yun guys. Paano yan? Anong magiging value niyang variable na yan? Na edad. So, pwede mo yan lagyan ng value along the way. So, mamaya, papakita ko rin sa inyo. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano natin ginagamit yung variable guys. Meron tayong dalawang paraan. Pwede natin siyang i-initialize. Kumbaga, dinideclare mo na siya at nilalagyan mo na ng value. Parang ito, string. Diba? Pwede rin naman na de-declare mo lang siya pero hindi mo siya i-initialize. Kumbaga, wala kang ilalagay na value. Along the way, magkakaroon yan. Okay? So, ngayon, na naintindihan na natin, yung variables, temporary memory, parang container kasi nag-i-store ng data. So, yung variable, meron din siyang type. Okay? Yung type niya, yung integer string, depende kung ano yung value na hinahawakan niya or data na hinahawakan niya. Tapos, user-defined siya. Pwede ikaw yung magpangalan. Kagaya nitong mga ginawa natin, di ba? Tagalog, palayaw, edad, yan. Tapos, merong dalawang klase ng paggawa ng variable. Pwedeng initialize. You are declaring a variable and giving it a value. Parang ganito. Nag-declare tayo ng palayaw, yung binigay nating value is doji. Pwede naman na i-declare mo lang siya. Declare, ba't ganun? Palitan natin. Declare lang. You are just declaring a variable pero hindi mo binibigyan ng value. Okay? Now, balik tayo sa user-defined. Since na tayo yung magpapangalan, merong mga rules yung variable name. May variable pa rin to. So, alamin muna natin lahat ng rules ng variables bago natin subukan sa coding para makita ninyo ng malinaw paano natin siya ginagamit. So, ang variable name guys, kailangan lagi siya magsisimula sa letters. Okay? Lalagay ko na lang starts with letters. Okay? Parang kagaya nito, nag-umpisa tayo sa letter P. 'Di ba? Hindi pwede na mag-i-start ka sa number kagaya niyan. O, tignan mo, 'di ba? Naging puti na siya. Hindi pwedeng ganun. O kaya mag-i-start ka sa hashtag. O, hindi rin pwede. So dapat magsisimula lagi ang pangalan ng variable sa letters. Pero merong exception. Ang pwede lang na special character na gamitin natin is underscore at saka yung dollar sign. So kung papalitan ko yung letter P, lalagyan ko ng dollar sign, pwede yan guys. Nakita ninyo, hindi nagbago yung kulay. Okay? Kung lalagay ko naman is underscore, pwede rin. So yan lang yung exception. Yung underscore at saka dollar sign. Okay, tandaan ninyo ha, dyan nagsisimula ang pangalan ng isang variable. It's either underscore, dollar sign, or any letters. Oh, again, since we are still talking about the variable name, subukan muna natin siyang i-code. Pakita ko sa inyo paano natin siya ginagamit sa code para mapaliwanag ko sa inyo yung isa niya pang katangian. So, paano ba natin to ginagamit sa coding? Bakit kailangan pa natin ng variable? Bukod sa lalagyanan siya. So, ganito guys. So, for
For example, magdi-display ako dito. Paano ba mag-display? So, di ba pag magdi-display tayo or magko-console tayo, magpiprint tayo, ang nilalagay natin is system out. Tinuro ko na to sa inyo guys. System.out.println or print line. Tapos, meron tayong parenthesis saka end of the statement. Then, sa loob nito guys, kung naalala ninyo yung pinag-aralan natin sa previous videos, naglagay tayo ng hello world, di ba? Ayan, hello world. Tapos, iraran ko to. Makikita ninyo, magdi-display yung hello world. Ayan, nakita ninyo. Pero dahil meron na tayong variables guys, pwedeng hindi na natin gamitin yung mga string literal na ganyan, okay? So, i-declare na lang natin mismo yung palayaw o yung pangalan ng variable, ayan, which is yung palayaw. Ngayon, pag pinrint natin to or nirun natin, makikita ninyo guys, nag-display na lang agad yung kanyang value, okay? So, kagaya nito, di ba, nirun natin, ulitin ko ha. Nung nirun natin, ang sinistem out natin or ang pinrint natin is yung variable na palayaw. Pero ang lumabas sa display is yung doji. Bakit? Kasi ang laman ng variable is yung doji. Nakuha ninyo. So guys, hindi magdi-display mismo yung pangalan ng variable ha. Variable lang yung baka container lang yan. Ang i-display niya kung ano yung laman niya. Papatunayan natin, palitan natin to. Sabihin natin, Ana. Ayan. So pinalitan ko ng Ana, iraran ko ulit. O pag-run ko, teka. O ayan, nakita ninyo, nag-display na ngayon yung Ana. So ganyan yung gamit ng variable guys. Pwede natin siyang lagyan, okay? And instead na yung mga words yung gagamitin natin, na minsan pwede natin makalimutan, pwedeng yung variable name na lang, di ba? Kagaya ng ganyan. So, ngayon, na nakita na natin kung paano siya ginagamit sa coding, pwede pala yun, no? Imbis na sulat ko yung pangalan mismo, pwedeng variable name na lang, tapos pwede ko nang palitan yung value. So, mas madaling mag-code pagka ganyan, di ba? Ngayon na naintindihan na natin siya sa coding. Pag-usapan na natin yung sunod na rule, yung variable name. Di ba? Sabi natin, it starts with letters, underscore, or $sign. Ano pa yung rules niya? So, pag tandaan natin na ang variable name guys is case sensitive. Yan. Case sensitive, ano ibig sabihin ng case sensitive? Pag sinabi natin case sensitive, maarte. Sensitive nga, di ba? So, maarte siya. Pag small letter lang. Okay? Tandaan niyo yan. Pag small letter lang. Okay, kunyari, i-run natin ulit. Sinabi natin na yung variable name na nilagay natin dito is palayaw, puro small letter. Tapos, ang nilagay ko dun sa ating system or dun sa print line is puro big letter, palayaw. Gagana kaya? I-run nga natin. O, pag ni-run natin yan, boom. Diba? Sabi niya, error, cannot find symbol. Ano yung di niya mahanap? Yung print line na palayaw. Kaya no, variable na palayaw, di niya mahanap, error yan. Bakit? Kasi guys, kahit na nag-declare tayo ng palayaw dito at palayaw din yung print line natin, hindi nga pwede yan sa variable Kasi ang variable, case sensitive siya. Pagka small letter yung dineclare mo, small letter din yung gagamitin mo sa loob ng code mo. Diba? Nakuha ninyo. O, pagpalitin natin. Paano pag big letter lahat yung dineclare ko? Ayan, big letter na lahat. Or up. Tapos, ang iraran ko, small letter. O, palayaw din pareha. So, pag niran natin to, we get the same error, guys. Nakita ninyo? O, yun pa din. Pero this time, small letter naman yung problema niya. Bakit? Kasi pinalitan natin yung dineclare natin, big letters. Nakuha ninyo, guys. So, kailangan kung small letter, ayan, small letter yung nilagay ko na palayaw, dapat small letter din yung i-declare mo or ipiprint line mo. Nakuha ninyo guys. So pag niran natin siya, wala tayong makukuhang error. Gagana talaga yung code natin. So ano pa ang isang rule ng variable? Isa pang rule ng variable guys, ganito. Cannot be Java keywords. Yan. Bakit hindi siya pwedeng maging Java keywords? Ano ba yung Java keywords? For example guys, ito. Yung salitang class. Yung salitang class, ginagamit ng Java yan. Diba? Nakita naman natin. Or yung public, yung static, yung void, kahit ano dyan, yung args, ginagamit yan ng Java. So, hindi mo siya pwedeng gamitin as variable name. For example, papalitan ko yung variable name na palayaw. Gagawin ko siyang class. Yan. Okay? Tapos, ipiprint ko class din. Palitan natin. Ayan. I-print natin yung class. So, pinalitan natin yung pangalan ng palayaw ha. Ginawa nating class yung pangalan ng variable. Tapos, i-run nga natin. Small letter din. So, dapat magpiprint yung Ana. So, pag ni-run natin to guys, ayan. So, makikita ninyo guys, nagka-error tayo. So, nagkaroon tayo ng 5 errors. Pinoproblema niya dito, tinuturo niya yung class. Bakit? Kasi guys, hindi natin pwedeng gamitin yung class as a variable name. Kasi isa siya sa mga Java keywords. Isa siya sa mga code ni Java. So, mamili ka ng lahat-lahat ng pangalan. Wag lang yung mga keywords ni Java kasi malilito siya. So, nakuha ninyo guys. So, mahalaga na malaman natin ano-ano ba yung mga keywords ni Java para ma-avoid natin yung ganitong error. Okay? Kasi hindi natin pwedeng gamitin yung Java keyword as a variable name. O ngayon, ano pa ang rules ng variable? O ito pa, variable name pa rin tayo kasi daming rules nito Sabi ko sa inyo kanina, dapat ang variable nagsisimula sa
letters, underscore, at saka $sign. At hindi pwede na ang variable name ay magsimula sa number or special character. So, ang isa pang rules, guys, hindi ibig sabihin na como dapat sa letter nagsisimula, hindi na tayo pwede maglagay ng number sa loob ng variable name. Pwede pa rin, guys. Ang sinasabi ko lang kanina, bawal magsimula sa number. Pero pwede na ang variable name ay may number. For example, okay, lagay natin muna dito yung pamagat ng sinasabi ko. Variable name can contain number. So, ang daming rules ng variable name, no? Kailangan ninyong isulat at tandaan yan, guys. Okay, so pagtabihin na lang natin sila. So, X natin to, lagay natin dito. Yan. Okay, so yung variable, dapat nagsisimula siya sa letters or dito sa dalawang to. Hindi pwede na magsisimula siya sa number. But that doesn't mean na hindi siya pwedeng magkaroon ng number. So, bawal lang siyang magsimula sa number. Pero pwede siya magkaroon ng number. So, subukan nga natin. So, lagay natin dito, Palayaw 25. O, diba? Palayaw 25. So, lalagay ko rin dito. Ipiprint natin yung Palayaw 25. Tapos, palitan natin yung value para maiba naman. Si Mark naman lagay natin dito. Mark. Ayan, diba? So, i-run nga natin. Tignan natin kung magpiprint yung Mark. Kahit nilagyan na natin ng number yung variable name. So, pag niran ko yan, guys, so magpiprint pa rin yung salitang Mark or yung pangalan ng Mark. Kahit na naglagay na tayo ng number sa variable name. Ang bawal lang naman, siya yung magiging simula ng variable name. Kung ilalagay ko yung 25 dito sa unahan, bawal na yon, diba? So, ganun siya ka-tricky. Kaya mahalaga na alam natin yung rules. Meron pang tatlong katangian ng variable, guys. Meron tayong tinatawag na instance variable, meron pang local variable, at merong static variables. Pero, hindi natin yun maiintindihan ngayon kasi merong bigger picture bago natin siya maintindihan eh. Okay? So, ito lang muna yung mga variable rules na gusto ko tandaan ninyo. And, dahil nga inisa-isa natin, so nakita nyo na rin kung paano natin ginagamit yung variables. Ngayon, maaaring nagtataka kayo, paano naman tong integer na edad na in-initialize ko? Okay? So, ayoko muna tong i-disclose kung paano natin to gagamitin kasi maganda to pag kasama na yung user input na tinatawag eh. Baga, pwede ka nang mag-enter or yung user natin, pwede na siyang mag-type ng sarili niyang value. Hindi kagaya dito, guys, na yung value natin is dinedeclare na natin. Okay? So, again, ito yung ating variable. Sana naintindihan ninyo. And, bago natin tapusin to, guys, meron akong gustong linawin kasi kanina ko pa ginagamit, napansin ko na lang din yung sarili ko. Baka hindi pa kayo masyado aware, no? So, dagdag ko na lang to, guys. Diba, like ko sinasabi yung data, tapos yung value. Ayan. Okay? Paano ba natin nasasabi na data? Napag-aralan na natin yan. Anything that you can store in a computer ay data. Ngayon, kailan siya nagiging value? Okay? Although, same lang naman yan. Kunyari, yung salitang doji. It's a data and it is also a value. Kailan siya magiging value? Kapag nilagay na natin siya sa loob ng variable. Okay, guys? Ang tawag na natin sa kanya ay value. Value ng ng variable. Diba? Pero kung siya lang mag-isa, data yun. So, simpleng paliwanag lang. Baka malito kayo. Pero, kung tutuusin, isa lang naman yun, guys. Okay? Magkaiba lang ng state. Diba? Para lang din siyang declare and initialize na pinag-aralan natin kanina. Though, isang variable lang naman yan, pero magkaibang state. Pwedeng variable na meron ng value, pwede namang variable na walang value. So, nakuha ninyo, guys. Ganon din yung data and value. So, I hope may natutunan kayo, guys. And gusto ko lang din kayong i-remind, guys, kung meron kayong natututunan, please wag kayong mag-thank you sa akin or wag kayong magsabi na, thank you, idol. Ayoko ng ganon, guys. Kung maaari sana. So, ang pinakamaganda, guys, is mag-comment na lang kayo ng salamat sa Diyos or thank God. Kasi gusto ko kayong i-remind na kung mayroon man tayo naiintindihan, kung mayroon tayong nauunawaan or karunungan or kaalaman, lagi natin tatandaan na yung karunungan, yung unawa, at yung kaalaman, yun ay galing sa Diyos. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-remind sa inyo. And then again, I hope may natutunan kayo. And if you do, guys, please don't forget to subscribe. Sana mag-subscribe kayo sa YouTube namin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So, malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang, guys. Subscribe and like the video. Thank you so much. See you on my next tutorial.